Yun ang nais ko po ulitin itong hapon. Siya ang ama ng kanyang buktong na anak na mula sa walang hanggan. Now, ang pag-aaralan po natin mga kapatid ay may koneksyon doon sa pinag-aralan po natin last Sunday, or rather 2 Sundays ago, with regard po doon sa relasyon ng bawat persona sa bawat isa. When we learn that the Father is called Father, hindi dahil naging ama po siya later on, kundi that is how He has always existed. Ang Diyos Ama ay laging naging ama, and there was no time na hindi po siya naging ama. The Father has always been the Father. He has always existed as the Father. Eternally, He is always known as the Father. Pero pagdating po kay Kristo, sabi po dito, siya ang buktong na anak. There are some that say na si Kristo po ay naging anak lamang po ng Diyos nung siya po ay nagkatawang tao. Sa isang banda, siya po ay tinuring buktong na anak ng Diyos. Pero kung tatanungin po natin, if I can use this loosely, kailan po ba naging anak ng Diyos si Kristo? Kailan po ba siya tinawag bilang anak? Kailan po siya itinuring bilang anak? We cannot say Jesus became son when He came on the earth. Ito yung pinag-aaralan po natin na tinatawag po ng mga theologians, the eternal generation of the Son. Yung pag-aaralan po natin sa mga salitang siya ang buktong na anak na mula sa walang hanggan, yan ay tinatawag po theologically the eternal generation of the Son. Na kapag sinabi po the eternal generation of the Son, sa isang simpleng paliwanag, this is a doctrine na nagtuturo kung ano po ang naging relasyon ni Jesus at ang naging relasyon ng Ama kay Jesus from eternity. If you want to ask the question, what is the relationship of God the Father to God the Son? Diyan po papasok yung tinatawag the eternal generation of the Son. And this simply means that si Kristo po ay anak ng Diyos not in time, kundi from eternity. Bago pa ho likhain ang mundo, bago pa ho likhain ang sansinukob, the Son has always been the Son. Yan po yung tinatawag po minsan, in our English translation, begotten. Lalo na kapag King James po ang gamit po natin na salin, for He gave His only begotten Son. But what does that mean? Naging anak lang po ba si Jesus dahil sinugo siya ng Diyos? Or, siya na po talaga ang anak bago ho siya isinugo? So when we talk about the doctrine of the eternal generation of the Son, the most simplest way that I can define it is, what is Jesus' relationship to the Father before redemptive history? At ang sagot po dyan, siya ang buktong na anak. There was never a time, there was never a place in His existence from eternity na hindi po siya naging anak. Now, here's what's interesting. Yung salitang begotten mga kapatid is not something na isinadin lamang po ng mga English translators out of the blue. Ito po ay isang salita na ginagamit madalas tungkol po sa relasyon ni Kristo sa kanyang Ama. Na bago ko po ipaliwanag ho yung mga verses po dito, when we talk about the eternal generation of the Son, kung natatandaan po natin, may dalawang manifestation of operation na tinalakay po natin noon. Na kung tawagin po, number 1,
opera ad intra, opera ad extra. Nang ibig sabihin, kapag sinabi po natin opera ad extra, ano po ba ang responsibilidad at tungkulin ng bawat persona sa konteksto of salvation? Na halimbawa, hindi ang Ama ang naipako sa krus. Sino? Si Jesus. Ano ang trabaho ng Ama in salvation? To elect. Opera ad extra ho ang tawag doon. Ano naman ang tungkulin ni Kristo sa kaligtasan? To atone, magkatawang tao, mamatay sa krus. Opera ad extra ang tawag ho doon. At ano man po ang trabaho ng banal na Espiritu sa konteksto ng kaligtasan? Buhayin ang mga spiritual na patay at bigyan po sila ng liwanag, pang-unawa upang tanggapin si Kristo. So you have one who elects, one who atones, one who gives life. Lahat po yan ay nasa kategorya of opera ad extra. Pero kung pag-uusapan po natin ang doktrina of the eternal generation of the Son, hindi natin pinag-uusapan opera ad extra. Ang pinag-uusapan po natin is opera ad intra. Nang ibig sabihin, bago pa ho dumating ang plano ng kaligtasan, at bago ho dumating yung, we could say, the operation of each person in the Trinity, pagdating sa kaligtasan, ang itinuturo po ng opera ad intra, ano po ba ang kanilang relasyon sa isa't isa from eternity? And that means, bago pa ho dumating yung opera ad extra, the Father is always known as the Father, the Son is always the Son, the Spirit is always the Spirit. So sa isang mas malinaw na palatandaan, when we talk about opera ad extra, ang ibig sabihin po nito is the eternal and logical relationship of the persons of the Trinity. Kung ang opera ad extra ay tumutukoy po, what is the function ng bawat persona ng Trinidad pagdating sa kaligtasan, yan yon. But if you want to talk about kung ano yung naging relasyon ng bawat isa from eternity, opera ad intra. Diyan po apasok yung doktrina, the eternal generation of the Son. Kaya po siya tinawag eternal dahil from eternity, ang kanyang relasyon, generation, sa Ama ay bilang anak. Now, here is where you want to ask the next question. Saan natin mababasa sa Biblia yung doktrina of the eternal generation of the Son, lalo na sa konteksto ng logical, eternal relationship? Basahin po natin dito mga kapatid, sa aklat po ng Romans chapter 15. Romans chapter 15, and let's begin here in verse 6. Romans 15, beginning at verse 6. Tignan niyo po ang nakalagay. Romans 15, verse 6. Sa ganoon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Ulitin ko ho. Sa ganoon, sama-sama kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, so that with one mind and one voice you may glorify the God and Father of who? Of our Lord Jesus Christ. The eternal generation of the Son ang tawag doon. Moreover, 2 Corinthians chapter 1.
2 Corinthians chapter 1, beginning at verse 3. Ikalawang Korinto 1, talatang 3. 2 Corinthians chapter 1, verse 3. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoon Jesucristo. Siya'y maawaing Ama at Diyos na laging nagpapalakas ng ating loob. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. So inulit na naman that ang Ama, ayon po sa kanyang relasyon kay Jesus, He is the Father of our Lord Jesus Christ. So kung ang Ama, sa kanyang relasyon kay Jesus is bilang Ama, what does that make Jesus? The Son. Moreover, Ephesians chapter 1. Efeso kapitulo 1. Efeso kapitulo 1, talatang 3. Naulit na naman. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. Colossus 1, kung ating po babasahin. Colossians 1, beginning at verse 3. Colossians chapter 1, verse 3. Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa tuwing nananalangin kami para sa inyo. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ. Unang Pedro, basahin po natin, 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1, talatang 3. 1 Peter chapter 1, verse 3. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. And lastly, Revelation chapter 1. Revelation chapter 1, beginning at verse 6. Revelation chapter 1, verse 6. Ginawa niya tayong mga hari at mga pari upang maglingkod sa Diyos na kanyang Ama. Sa Kanya ang kaluwalhatian at ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. So in English, verse 6, and has made us to be a kingdom and priests to serve His God and Father. To Him be glory and power forever and ever. Amen. Now, what does that all mean? Madalas na binabanggit po ng Bagong Tipan, ang Ama ng ating Panginoon Jesus ay ang Ama. May mga heretics sa loob po ng sinaunang simbahan that would say that the reason why binabanggit po madalas sa mga tekstong ito that God the Father is the Father of the Lord Jesus Christ is because para sa kanila, the heretic view or heresy, Jesus is a created being. So yung mga binasa po natin, ang Ama ng ating Panginoon, ang Ama ng ating Panginoon, in the early church, yan ang itinuro ng ilan. Because they couldn't formulate and understand well the meaning of the eternal generation. Baka hindi pa nga ho na-formulate clearly in those days. They taught, at least some of them, that Jesus is a unique, special, created being. Dahil anak lang siya. Yan ang doktrina na pinanghahawakan po ng Jehovah Witnesses. Yan ang paniniwala po nila. However, what we need to understand
is that when the Bible says, the Father of our Lord, what this does not mean is creation or hierarchy in essence of the three persons. Nang ibig sabihin, dahil po tinawag po ang Ama bilang Ama, siya ang pinakamataas na Diyos. Dahil anak lang si Jesus, siya yung susunod na mataas na Diyos. Pero hindi siya kasing taas ng Ama. And then the Holy Spirit, well, He is the lower God out of all them three. Hindi yun ang ibig sabihin po nun. Kaya po binabanggit yung salita, the Father of our Lord, is not because of creation or hierarchy sa persona po ng bawat persona or the essence about persona, but rather, ito po ang dahilan. Filiation. At ano po ang ibig sabihin ng salitang filiation? The meaning of filiation is the manner of one's relation to another. So bakit po tinawag si Kristo bilang anak at bakit po ang Ama ay itinuring Ama ng anak? It's not because He's a higher God than Jesus. Tatandaan po natin, iisa lang po ang kanilang essence. Subalit, when the Bible says the Father of our Lord, filiation ang pinag-uusapan po dito. Ano po ba ang relasyon ng ikalawang persona dun sa unang persona? Ang kanyang relasyon? Anak. Ano ang relasyon ng unang persona sa ikalawang persona? Ang relasyon niya ay Ama. Pero hindi pinag-uusapan dito ang rank dahil iisa sila in essence. So anytime that we talk about the eternal generation of the Son, or anytime that nababasa niyo po ito, at meron magsasalita sa inyo, you see, anak lang si Jesus, hindi niya kapantay ang Ama, hindi nila nauunawaan, relasyon ang pinag-uusapan dito, hindi rank. And how do we know kapantay ni Kristo ang Ama? Hebrews chapter 1, basahin po natin. Hebreo kapitulo 1. Tignan niyo po ang tawag ng Ama kay Jesus. Hebrews chapter 1, talatang 8. Hebrews chapter 1 verse 8. Ito ang tawag ng Ama kay Jesus. Hebrews 1 verse 8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Now read this. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman, at ang paghahari mo ay makatwiran. Kinalugdan mo ang gumagawa na matuwid at kinamuyan mo ang gumagawa na masama. Kaya pinili ka ng Diyos na iyon Diyos na bigyan ng kagalakang higit sa ibinigay niya sa mga kasama mo. Now let's pause here. Ano ang tawag ng Ama kay Jesus? O Diyos. Verse 10. At sinabi pa niya sa kanyang anak, sa simula, ikaw, Panginoon, ang lumikha ng mundo at ng kalangitan. Maglalaho ang mga ito, ngunit mananatili kang magpakailanman. Maluluma itong lahat tulad ng damit. Titiklupin mo ang mga ito tulad ng isang balalbal o balalbal at papalitan tulad ng damit. Ngunit hindi ka magbabago at mananatili kang buhay magpakailanman. So balikan po natin ho ito. When the Bible says that Jesus is the Son, it doesn't mean naging anak siya ng Diyos in time.
the reason why He is called the Son is because from eternity, it is through filiation from eternity na ang kanyang relasyon sa Ama ay bilang anak lang. Pero hindi ibig sabihin po nito, mas mababa siya kesa sa Ama. It's not until you get to opera ad extra, nung nagkatawang tao si Jesus, doon po niya sinabi, ang Ama ay mas dakila sa akin. Dahil nagkatawang tao siya eh. But when He wasn't in human flesh, opera ad intra, pantay-pantay sila. Touching the divine nature, He is equal with God. Touching the human nature, opera ad extra, He is a slave. Binaba niya ang kanyang sarili ng lubusan at nag-anyong alipin. So in short, bakit itinuro po ng ating mga Reformed Baptist na mga kapatiran at kaibigan na ang Jesus ay tinawag po buktong na anak? Is because eternally, ang relasyon ni Jesus sa Ama is as Son. He is the eternal Son of God. Amen? So there is more that we could say about this, but I want us to grab the essence and to see the essence. That when pinag-uusapan po natin na si Kristo ang buktong na anak ng Diyos, it doesn't mean He's lower than the Father. It doesn't mean He's a lower God than the Father. It means this is His eternal relationship to the Father mula from eternity. So with that being said, mga kapatid, perhaps some of you have some questions sa ating pinag-aralan. Now would be the time. May mga katanungan po ba nitong hapon? Any questions this evening? Salamat. Okay? Nawa ho'y naging malinaw ho ito. At kung meron po tayo hindi nakuha, please do ask me or panoorin nyo lang po ulit in your own time. Pero let us not confuse yung relasyon doon sa tinatawag na essence in the sense that kapag tinawag po si Jesus bilang anak, mas mababang Diyos po siya sa Ama. Maling-mali po yun. That's heresy. As we pray.